Magandang hapon sa inyong lahat. Good afternoon. Kumusta kayo? Huwebes na naman ang hapon. At nandito tayo ngayon sa OKKK Tambayan. Kumusta mga katambayers? Magandang hapon sa inyong lahat. Ako ang inyong Kuya JK at ako ang inyong kasama ngayong hapong ito kung saan tayo ay magsasama-sama na naman dito sa ating online kahusayan para sa karapatan ng kabataan tambayan. Oh, KKKK ka na ba? Pagtutugay. Itong nakaraang mga linggo, meron tayong ginawa. Natatandaan nyo ba nung ginawa natin nung Thursday sa ating second episode? Tama. Gumawa tayo ng Found Sound Orchestra. At sa ating ginawang Found Sound Orchestra, nagpapasalamat kami sa lahat ng kabataan na nag-submit ng kanilang homework o video sa ating OKKK Tambayan, okay? So mapapanood na natin ngayon ang iba't ibang mga napili natin at napanood sa Facebook gamit ang hashtag OKKK Tambayan. Panoorin na natin ang mga gumawa ng found art at the same time, may mga gumawa din ng original song. Panoorin natin! But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So give me up, buttercup, don't break my heart. At ito naman si Pamela Mondihar. Gumawa na sa sarili ng awitin. Pakinggan natin ang awit na nila ni Pamela. Hindi nawawalan ng pag-asa. Hindi matitinag ng panahon. Kapit bisita yung ahon. Tiwala't panalangin sa Panginoon. Starfire naman. Ayan, panoorin natin ang handog sa ating awitin ni Starfire. Maraming salamat din ang ating Saris na nagturo sa ating panuan. Magtulungan, magdasal tayong lahat. Bawat bagay ay may solusyon. Naniwala at nanalisa ay kapal. Maaari nyo na pong mapanood ang mga ating mga KKK Tambayers online pag sinundan ninyo ang ating hashtag OKKK. Ayan, ang taas ng energy natin ngayong hapong ito. Handa na ba kayo? At bago tayo pumunta sa ilang kilos at ilang galaw ngayong hapon na ito, ayan, tawagin natin ang ating pinakamamahal na mga kaibigan mula sa DepEd DRRMS. Pambungad na mensahe mula kay Director Ronnie Co. Hello po, Director Ronnie. Hello JK, magandang hapon. Hello mga bata, mga ka-bergs. So, mabuti naman at nandito ulit kayo, no? Ngayong linggong ito, ngayong Thursday, ang ating gagawin naman ay galaw ng katawan, di ba? O, gagalaw tayo. Sabi ni JK, may kasamang sayaw, galaw dito, no? Last week tayo ay mga tunog, di ba? At nagalingan ako doon sa mga nag-produce ng kanilang mga produkto ngayong hapon. Maraming salamat, no? I hope na nakakatulong to sa inyo linggo-linggo, no? At sana itong ngayon ulit, no? Sa paggalaw ng katawan, sabi nga nila, mahalaga yung paggalaw ng katawan. Kasi sa paggalaw ng katawan ay nagpo-produce tayo ng mga happy hormones. Bahagi 'yon ng ng mental health natin, no? Ng ating kalusugan sa ating isip at mga damdamin. So sana ngayon ay pagpawisan kayo ng konti, tayong lahat, at mailabas ang ating mga happy hormones at maging tayo ay maging masaya, no? Buong linggo at sa mga susunod at maging maaliwalas ang ating mga isip at ang ating mga damdamin para naman maging joyful messengers, no, ng mga sa paligid natin, sa gitna ng mga nangyayari sa paligid natin. Okay? So, welcome ulit. Good afternoon
sa inyo dito sa OKKK. Take it away, JK. Maraming salamat, Director Ronnie. Ayan, tayo na. Handa na ba kayo? Sabi ni Director Ronnie, mamaya pagpapawisan daw tayo. Pero bago tayo pagpawisan, heto, ang una nating gagawin. Okay? Sige, kailangan siguraduhin natin ang kondisyon ng ating katawan at gumalaw-galaw tayo. Make sure na may malawak tayong espasyo para sa ating pagkilos. Okay? Nakikita nyo na ba ako? Okay, pa ba kayo dyan? O sige, para sa ating unang activity ngayong hapon na ito, at tandaan nyo, ayan, sa activity natin na ito, maipapakita natin sa pamamagitan ng paggamit ng hashtag OKKK-Tambayan, pwede natin i-share ang inyong mga movement activities pagkatapos ng ating webisode. So tandaan, samahan nyo lang muna ako, tuturuan ko kayo ng ilang pagkilos o paggalaw. Okay? So ngayon, halina kayo. Ready na ba kayo? Hinga lang tayo. Simulan nating huminga. Umalma sa dami ng ating mga ginagawa at sa dami ng ating naiisip at hanggang anong oras kayo ng gabi o mag-uumaga na nagchat-chat sa ating mga kaibigan o mga katambayers. So simulan muna natin. Dahan-dahan mga kaibigan. Hinga, inhale, and exhale. Ang una natin gagawin ay tinatawag na slow movement. Slow flow movement. Makikinig tayo sa katahimikan sa ating kapaligiran. Alam ko, madaming mga tumutunog na iba't ibang mga tricycle o kahol ng aso o marahil naririnig din ninyo ang lagaslas ng mga puno. Kung sobrang init naman, siguro, nararamdaman nyo at naririnig nyo mga taong nagsasabing, ang init! Kaya, tayo'y makikinig. Pakinggan ang inyong kapaligiran at dahan-dahan tayo ay gagawa ng slow flow movement. Ang ibig sabihin nito, parang slow motion. Parang alon o tubig sa dagat, yun ang ating gagawin. Okay? Sige, handa na ba kayo? Inhale. Exhale. At kilos lang tayo ng mabagal. Dahan-dahan. At dahil dyan, dahan-dahan natin buksan ang ating mga mata. Isa pang mensahe mula sa ating mga kaibigan mula sa DepEd, si Sir Adolf Aguilar, ang OIC ASDS ng Division of Negros Oriental. Humanda kayo kasi mamaya kikilos tayo ng pagkabagal-bagal, pagkabilis-bilis. Ngunit ngayon naman, i-welcome tayo ni Sir Adolf Aguilar mula sa Division of Negros Oriental, OIC ASDS. Hello, Sir Adolf! Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Feel ko, tulad ko, excited din kayo for our activity today. Sa inabahaba ng ating mga community quarantine across the country, mapa-ECQ, GCQ, MACQ, MGCQ, marami ng mga kabataan ang naboboard. Diba? Kayo rin, alam ko, nakaramdam din kayo ng pagkabagot paminsan-minsan. Siyempre naman, nakakamiss yung mga times na nasa school na tayo or nasa labas kayo nakipagkwentuhan with your friends. Buti na lang, we have this online platform to be together. The OKK Tambayan, like our Nation of Heroes program, simulates a bigger laboratory where you are safe to express and test your values in relation to a greater number of people and vast variety of culture. I hope that through this Tambayan, you can meet more friends and share stories and skills. I know young people like you have a lot of talents to share. So enjoy our Tambayan session today. We assure you our online interactions are safe and productive. And of course, stress-free, boredom-free, at dahil online tayo, COVID-free. Until the next time, see you!
Maraming salamat po, Sir Adolf. Thank you. At salamat din po sa DepEd para sa pagbibigay sa atin ng isang safe na space kung saan pwede tayo magpahayag ng ating mga nararamdaman. Kaya naman, kanina nakita nyo ang ating slow flow movement. At sa ating slow flow movement, tayo ay gumalaw ng pagkabagal-bagal gamit ang tunog sa ating pagkalitan. Ngayon, heto na. Simulan natin. Gagawin natin ulit, tayo hihinga, at tayo ay mag-exhale. Sasabayan natin ang bagal ng ating paghinga sa bagal ng ating paggalaw. Ang bagal ng ating paggalaw ay kasing bagal ng ating paghinga. Subukan natin tumingin sa kanan o sa kaliwa. Nasa inyo yon. Subukan natin ha. Hinga, inhale, slow breathing, slow movement. Inhale. Exhale. Subukan naman natin, hihinga ng mabagal at gagalaw ng mabagal ang ating mga kamay. Inhale. Tama, para itong slow motion exercise. Pati ang pagbukas ng ating mga mata. At dadagdagan natin ang ating slow flow movement at lalagyan natin ang tinatawag na contact. Contact flow. Anong ibig sabihin nito? Kapag nagdikit ang dalawang bahagi ng ating katawan, nilikha ito ng pagdaloy ng galaw. So for example, kunwari ito, no? Pag nadikit ang aking kamay sa aking ulo, ito ay kusang gagalaw. Wala pa tayong music. Kaya pwede niyong piliin sarili yung music, pero subukan lang natin makinig sa ating paghinga. Tandaan, sa ating slow flow contact movement, ang gagawin po natin ay hihinga ng mabagal at kikilos ng mabagal. At kapag nadampi sa isang bahagi ng katawan, ang bahagi ng katawan na ito ay gagalaw kasama ng iba pang bahagi. Susubukan natin. Handa na ba kayo? Ito ang ating music. Simulan natin sa pakiramdam. Kumusta yung nararamdaman? Halika na. Isa, dalawa, tatlo, hinga. Maaring gumalaw ang ating ulo, ang ating balikat. Pwedeng paikot. Pwede rin ang ating elbows o siko. Pwede rin ang ating bibig. Subukan ng mas mabagal pa. At dahan-dahan, susubukan natin ang ating contact flow movement. Walang tamang, walang mali. May iba't ibang paraan lang ng pagbabahagi. Subukan pa natin ng mas mabagal pa. At dahan-dahan, tulad ng alon ng tubig sa dagat. At dahan-dahan, sa pinakamabagal na pamamaraan, susubukan natin kumilos sa ating slow flow movement. O KKK ba kayo?
Salamat sa pagsama sa akin sa ating paggalaw at pagkilos sa ating unang activity na tinatawag natin slow flow movement na kasamang contact flow. Ayan, alam niyo nang gagawin. Kapag kayo ay gumawa ng video na merong mabagal na pagkilos gamit ang ating slow flow activity, kayo po ay maaaring mag-post sa Facebook at maaaring makasama inyong video dito sa ating KKK Tambayan. Pero mamaya, meron tayong special surprise para sa inyong lahat. Tayo ngayon ay gumagawa ng mga creative movements gamit ang contemporary dance. At ipapakilala ko na sa inyo ang ating special guest ngayong hapon na ito. Isang mahusay na mananayaw, dating ballet dancer at hip-hop artist at ang daming ginagawang iba't ibang uri ng sayaw. Isang mahusay na kaibigang choreographer at guro, si Ate Kare Adea. Hello, Ate Kare! Hello, magandang hapon. Okay, KK ba kayo dyan? Okay. Ayan, ako si Ate Kare. Ngayon, ituturo ko din sa inyo kung paano isusulat ang ating pangalan sa pamamagitan ng ating mga body parts. So, nagsimula na tayo sa kamay, no? Yan, iba't ibang paraan kung paano isusulat. Yan. Ang next naman natin na gagawin ay isusulat ang ating pangalan sa pamamagitan ng ating siko. So, nakatayo muna tayo. K, A, R, E. Ayan, nakita niyo po ba? Isa pa. Kabilang siko naman ngayon. K, A, R, E. Okay. Kamusta kayo? Nasusulat niyo rin ba yung mga pangalan niyo? Okay, ang susunod naman natin ngayon na gagamitin na pangsulat ay ang ating balikat. Okay? Simulan na tayo ulit. K, A, R, E. Okay. Okay na? Ginagawa din ba? Okay, ang susunod naman natin ngayon ay ang ating chest. Okay? Pwede din gamitin yung legs, no? Pero ang focus natin sa pagsulat ay, kumbaga ang may lapis ay ang ating chest sa ngayon. Okay, simula tayo ulit. K, A, R, E. Okay. Nakuha? Okay. Ngayon, ang susunod naman na isi-share ko ay ang tuhod. Tuhod naman tayo. Isang tuhod lang muna kasi pag dalawa, medyo mahirap pag nakatayo, no? So, K, A, R, E. Okay. Kabilang tuhod naman. K, ulit. Ang ano natin ngayon ay isulat lang ang pangalan sa gamit ng iba't ibang bahagi ng katawan. R, E. Okay. So, kung katulad nito na hindi masyado, pwede naman natin hindi i-move sideways, no? Pwedeng sa gitna lang tayo. Okay. R. Okay. E. Ngayon, susunod naman ay kasi meron na tayong kamay, yung pinaka-simple, di ba? Kasi yun yung ginagamit natin pag nagsusulat tayo sa blackboard. Imagine niyo, parang blackboard lang to. Tapos, siko, balikat, chest, ginawa na natin, tuhod. Ngayon naman, ulo naman. Okay? Lahat nakatayo muna. Okay? So, K, A, R, E. Okay. Nahilo ba kayo doon? Para kayong nag-headbang, no? Pero, mas malaki, mas maganda. Kasi kung maliit lang,
Kunwari, ito ako sa inyo, malayo ako, no? Ito lang, di masyadong kita. So, kailangan natin gamitin yung buong space. Malaking space. K, A, R, E. Okay. Nakuha ba? Yes? Okay kayo? Okay. Ang susunod naman natin ay, so, meron tayong ulo. Ulit ha, ulo. Recap lang. Kamay. Siko. Balikat. Chest. Tuhod. Okay? Ang next natin ay paa. Last na to. N. K. A. R. E. Okay. Kabila naman. K. Walang tama o mali dito. Okay? Basta ang importante ay, ang gagamitin nyo ay ang intended nyo na body part. E. Okay? Kuha yun. Pwede namang dito lang. Ha? Pwede din sa floor lang. Basta nakatayo muna. Okay? Yes? Yun na yung last. Again, ulo, balikat, chest, siko, kamay, tuhod, paa. Okay. Kuha yun? Ngayon, move on na tayo sa ating next part. Ang next part natin ay, itatry natin siyang isulat ng, katulad ng sinabi ni Kuya JK, na ginagamit ang ating paghinga. Ngayon, try natin na mabagal na paghinga muna. Deep breathing, kumbaga, inhale, exhale. Isa pa. Inhale, exhale. Ngayon, try natin isulat ulit gamit ang ulo, balikat, chest, siko, kamay, tuhod, and paa. Okay? Mabagal. And okay. Hinga tayo ha. Mabagal lang. Pwedeng in place, pwedeng gumagalaw. R. E. Okay. Mabagal. Yes? Ngayon, subukan naman natin ang balikat. Okay. Ang sarap huminga, no? Okay. Susunod naman ay ang chest. Tara. Okay. R. E. Okay. Yes? Sige. Kung titingnan nyo, para siyang, ang nai-imagine ko sa kanya, kasi since mabagal siya, alam niyo yung pagka naglalakad kayo tuwing umaga, yung mga nagta-tai chi na, na mga matatanda, parang ganon. Pero yung kanila, mas weight transfer, no? Sa atin, mas focus tayo with writing our names and using a specific body part. Okay. Kaya ang mabagal, mostly, kailangan ng control. So, paano daw siya kukontrolin? Huwag tayong manigas. Gamitin natin ang ating weight at ang ating paghihinga at ang ating core, which is ang ating chan. Yun lang. Okay? Nasaan na tayo? So, chest, no? Ngayon naman, gagamitin natin ang ating siko kasi tapos ngayon balikat natin. Siko. Isang siko na lang muna tayo.
Okay. Pwede tayong mag-sideways kasi isa lang naman. A. R. Yes. E. Okay. Napaka-importante din na hanapan nyo ng sarili nyong shapes, yung body ninyo. Para hindi lang siya simpleng ganon. I-involve nyo talaga yung ating buong katawan sa pagsulat para talagang pagpawisan at saka para mas creative siya tignan. Okay? Susunod natin ay, susiko, no? Kamay. Kamay, napakadali. Okay. Kung tutuusin, pwedeng ganun lang. Tama, di ba? Pero, ganyan. Pero kung gusto niyo siyang maging creative pa, maging artistic, lalagyan niyo siya ng konting feelings. Feelings, kumbaga. At saka involvement ng katawan. A. R. E. Okay? Yes? Mabagalan nyo na. Kung medyo nabibilisan kayo, pwede nyo pang bagalan. Your own tempo. Nagmamadali lang tayo kasi maiksi ang oras natin. Pero, yon basically. Susunod ay ang ating tuhod, no? So, pwede, ngayon ang gagamitin ko ay hindi na pag ganito. Dito, etong aking blackboard. So, okay. Kung tutuusin, hindi nyo na talaga siya matetrace. Kayo lang ang nakakaintindi niyan, yung bawat letter nyo. E. Basta yung importante, klaro sa utak ninyo, tsaka sa katawan ninyo yung gagawin ninyo. Okay? Kahit magsulat pa kayo ng K na ganyan. Okay? Or A na ganon. Basta yung importante, klaro sa utak nyo. Yes? Susunod, napakadali. Paa. Kanina ginamit ko yung harap, no? Try natin gamitin ang buong paligid. Okay. A. Gamitin ko yung isang paa. R. E. Okay. Ay, sorry. Mabagal yun na. Slow pace nyo na lang. Medyo bumilis ako ng konti. Yes, pero yun. Ang mabagal ay kailangan nang gagaling parating. Ang mga galaw ay parating nang gagaling dapat sa hinga, sa paghinga. Kasi yan ang impetus ng lahat ng blood vessels din para umandar sa buong katawan. Okay? Okay. Ngayon, wala pa tayong music ha. So, ang tawag dito ay movements pala, movement phrases. Hindi pa natin nilalagyan ng music. Ang next natin, so mabagal, try naman natin ngayon mabilis. Ngayon, dahil kulang tayo sa oras, mag-ano na lang ako ng specific na body part. Okay? So, ulo, di na nagawa yung ulo kanina, or nagawa ko ba? Hindi ko na maalala. Ulo, mabilis ha, and then chest, and then siko. Okay? Yun lang for fast. So, fast na ulo. K, A, R, E. Yes? Nakuha nyo ba? Nahilo ba kayo sa akin? Sige. Isa pa. Pwede namang paikot din. K, A, R, E. Yes. Okay. Now, ang susunod ay chest. K, A, R, E. Okay? Parang sinaniban lang ng onte. Pero, hindi pa rin magpipigil ng hinga. Kung merong boses ang hinga, ganun siya. Ganun siya. Hindi siya, hindi ganun. Makakonstipate kayo, mahimatay kayo. Lalo na ngayon na init. Okay? So, next natin ay siko. Yes? Sideways lang ako ulit para mas mabilis. K, A, R, E. Nakuha yun? Ibang angulo naman. Try natin na dito, pero ito yung sumusulat. K, A, R, E.
Yes? Basta klaro. Klaro sa utak at sa inyong pag-translate sa katawan. Okay? Next. So, tatlong body parts per fast, no? Susunod. Yun. Since nakatayo lang tayo, napaka-minimal napaka-konti nung ating, ano ba ibig sabihin, napaka-konti yung ating options. Kasi nga, ito lang ang ginagamit natin. Tama? Ngayon, tatry natin na gamitan ng levels. Levels ay low, which is bababa tayo. Pwedeng gumamit ng floor. Pwede lang nakaluhod. Yes? Medium. Ito yon, nakatayo or nakabend. Okay? High, aakyat. Tatalon. Okay? Malaking talon. Okay? Kasi ito ay part pa rin siya ng medium. Pero ang high talaga ay gumaganon-ganon. Okay? Intindihan? Yes? Sige. Concentrate muna tayo sa dalawang body parts. Yes? Medium, low with our tuhod at saka kamay. Okay? So, tuhod. Ready? K. A. Kita ba? R. E. Yes. Sideways ako para mas kita. Okay? K. A. Ikot ako. R. And E. Yes. Okay? Pwedeng iba yung interpretation nyo ng mga letters. Pwedeng ang K ninyo ay hindi katulad ng K ko. Kaya siya tinawag na creative movement kasi ang movement ay manggagaling sa inyo. Okay? So walang tama at mali. Basta ang importante, klaro. Klaro sa inyo. Okay? Susunod. Teka lang ha. Medyo kailangan huminga ni ate. Ayan. Pagka napagod, huminga lang ha. Huminto, huminga. Nang malalim. Yan. Okay. Next naman natin ay ang ating kamay. Low pa din. Ready na ba kayo? Dito ako magsimula. K. A. R. E. So as you notice, gumamit ako ng ibang body part para masuportahan ng aking kamay. Pero ang basic ay ang kamay ko ang nagsusulat. Yes? Nakuha ba yan? Ngayon, medium, alam nyo na kasi yung ginagawa natin kanina. Ngayon, susubukan kong mag-high. Pero isang body part lang kasi nakakapagod yun. Okay? Pili tayo ng madali. Siko. Siko na lang. Okay? Ready na ba kayo? And K. A. R. E. Nakita ba? Yes? Okay? Basta, umakyat lang kayo. Pwedeng sipa-sipa, mag-wild, magwala, basta akyat. Okay? Pero syempre, hindi naman kayo si Superman. Hindi naman kayo pwedeng umakyat lang na andun lang, nagle-levitate kayo. No? So, bababa talaga kayo. Pero, ang focus ay high. Okay? Klaro? Yes? Okay. Sige. Relax muna tayo. Ngayon, pwede natin yung i-mix. Pwede natin siyang gawing low, medium, and high sa isang pangalan or isang word. Okay? So, pwedeng, pero isang body part pa din. For example, kamay na lang. Low. K. A. R. And E. Yan. Nakita ba? So, kung napapansin nyo, meron na siyang structure. Meron na siyang magandang shape. Nag-umpisa siya, natapos siya sa mataas. Okay? So, ganon. Ngayon, kung lalagyan niyo siya ng music, magiging sayaw na siya. Okay? So, try natin na ganon ulit, kamay muna. Hanap tayo ng music. So, dali.
Wait lang guys ha, kasi nagbasa yung aking speaker. Ayan. Naririnig po ba? Yes? Ngayon, kung mapapansin nyo, mabagal yung tempo ng music. 1, 2, 1, 2, 1. Yes. Ngayon, may options kayo. Kasi nga, creative weekend po, no? Nag-experiment tayo. Pwede nyo sundan yun. 1, 2, 3. Pwede nyo rin kaliwasin. Kumbaga, huwag sundan. Pwede ganun lang. Okay? So, ngayon, gusto kong sundan. So, gagamitin ko ang kamay ko at yung iba't ibang klase ng levels. Ha? Example. 7, 8. Yes. Okay? Nakuha ko ba? Nakuha yun? Ngayon, yun, binilagyan na natin ng music. Yung movement na ginawa ko kanina, pwede na siyang matawag na sayaw. Kasi buong-buo na siya. Meron na siyang structure, meron na siyang movements, meron na rin siyang concept. Kumbaga. Yes? Okay. Isa pa, dalawa pang body parts. This time, try ko ang mabilis na pace ng na pacing ng ng music. Teka. Hanap ako na mabilis. Okay. Try ko ang balikat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay? So, nakita niyo ba yung iko na ninik-ninik-ninik? Yun yung iko. Pwede nyo dagdagan. Bahala kayo. Basta ang importante, klaro ulit sa inyo. Yes? Kasi kayo lang naman ang makakaintindi talaga ng sayaw ninyo. Ang pag pinanood kayo, iba ang maiintindihan doon sa inyo. Kung kunwari tatanungin kayo, anong naintindihan niyo sa ginawa ko? Hindi niyo talaga, pero hindi niyo alam kung ano yung sa loob ko. Pero kayo, meron kayong sariling interpretation nun. Yes? Okay. Sige, Kuya JK, tapos na po ba tayo? Kasi pwede ko na lang yun po yung gagawin nila na na assignment. Okay, maraming salamat Ate Kare. Palakpakan naman sa Ate Kare. Maraming salamat. Alam nyo nga mga ka-OKKK tambayers, alam nyo ba na napakaganda yung ginawa natin Kare? So balikan lang natin, di ba? Tayo ay nagsulat gamit ng iba't ibang bahagi ng ating katawan at isinulat natin ang ating mga pangalan, gamit ang balikat, siko at iba pa. At gumawa tayo ng iba't ibang pagkilos na pataas, pababa at pagulong-gulong pa. At marami pa tayong kaya aasahan namin ang inyong mga video submissions dito sa OKKK Tambayan at ipakita nga natin kung paano natin ginagawa, paano kayo natin isinasa katawan at isinasa buhay ang itinuro ni Ate Kare. Maraming salamat po. Yes. Thank you. At ngayon naman, pag-uusapan natin dahil sabi natin kanina, bawat isa sa atin ay maaaring kumilos, gumalaw, at bawat isa ay kasama sa mundong ito. At ang mundo ay ang ating napakalaking whiteboard. Ano ba ang gusto natin i-drawing? At paano ba tayo maaaring magsama-sama sa paggalaw at pagkilos? Kung natatandaan nyo, nakaraan, pinag-usapan natin ang iba't ibang karapatan ng kabataan. Naalala nyo pa ba yun, mga ka-OKKK tambayers? Tama, bawat isa sa atin ay may karapatan. Kaya tawagin na natin si Kuya Brian na balita ko ay nakasplit pag sapit ng camera sa kanya. Kuya Brian, sumasayaw ka rin ba? Ayan, nakikita Kuya JK, sana wish ko lang na sumayaw din ako. Pero kailangan kong mag-ipon ng hinga para sa
segment na ito sa karapatan ng kabataan. Bago tayo pumunta dun sa karapatan natin ngayong hapon, ating balikan na nung unang episode, ang pinag-usapan natin ay sarili, self at agency, at inalam natin yung mga karapatan ng kabataan. So maraming karapatan, no? May around 57, no, na karapatan yung mga kabataan. At nahahati siya na sa 4 na kategorya. Okay? At gumawa tayo ng found art at ng self-awareness portal nung unang episode. Sumunod, si Kuya Sig yung kasama natin dyan, naalala nyo pa? Okay. Tapos, pumunta naman tayo dun sa proteksyon ng kabataan bilang panimula sa mga karapatan na ating pinag-usapan dito sa OKKK Tambayan. Ayan. Pinahalagahan natin na may boses tayo para ipahayag ang mga saloobin at nararamdaman. So pinag-usapan natin yung ano yung magagawa ng boses mo, no, kapag nalalagay ka sa panganib o kapahamakan. Pinag-usapan din natin yung proteksyon laban sa abuso, pagsasamantala at karahasan ng mga kabataan at yung pagpapahalaga ng ating kalusugan. So, gumawa tayo ng Found Sound Orchestra at nakita natin kanina yung mga iba't ibang Found Sound Orchestra na pinost ninyo nung nakaraang linggo. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay partisipasyon ng kabataan. Okay? Gumawa tayo ng mga kilos, galaw, sayaw, at gumawa tayo kasama si Ate Kare. No? At sobrang graceful ni Ate Kare, no? Ang gandang tingnan. At alam ko, tulad ni Ate Kare, sobrang graceful din ninyo dyan sa mga bahay nyo. So ipopost nyo yung homework nyo para makita din namin at mapopost namin next week. So ngayon, may tanong ako, ano-anong kilos o galaw ang ginagawa mo para maipahayag ang iyong mga saloobin o ng mga iniisip? Kung kayo ay masaya, ito ba ay mahinang galaw or sobrang gaslaw? Anong klaseng galaw ito? Alam nyo kasi, yung mga kabataan ay may mga interes, ideya o saloobin na naipapahayag nila sa kanilang kilos o galaw. No, kanina, kahit pangalan lang, mga letra ng pangalan yung ginalaw ninyo, pero naipaparating nyo yung inyong ideya, yung saloobin sa mga galaw ninyo. May mga kabataang mahilig sumayaw, maglaro, gumalaw. Okay, so sa mga program sa school, di ba, nakikita natin na may mga kaklase tayo at mga kasama tayo, mga kabataan na sila yung mga sumasayaw sa mga program. No? So may mga kabataan ganon. May mga kabataan din na dinadala nila yung kanilang kilos o galaw para, no, para sa mapabuti ang kanilang kinabukasan. Kilala nyo ba kung sino tong batang to? Siya po ay siya si Greta Thunberg. No? Isa siyang kabataan na tulad nyo na namulat na kailangan niyang gumawa ng kilos para sa issue ng climate change. Yun. Alam nyo kasi ang mga kilos, galaw at gawa ng mga kabataan ay mahalaga bilang partisipasyon sa lipunan. So kung iniisip nyo, wala lang yan, may halaga yan. Dahil ang inyong kilos, galaw at gawa ay partisipasyon ninyo sa lipunan, sa society. At ang partisipasyon ng mga kabataan ay maaaring magbigay solusyon sa karamihan ng ating mga problema o pangangailangan. Okay? Dahil ang mga kabataan tulad ninyo ay may mga malikhaing ideya na maaaring magbigay solusyon sa mga problema sa lipunan, lalong-lalo na kung ito ay tumutukoy sa mga pangangailangan ng kabataan. May mga kabataan na may ginagawang pagkilos, no, tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran at kalikasan. So meron sa inyo, no, nagtatanim ng halaman or puno, no, meron nagpapanatili ng kaayusan ng kapaligiran,
at may nagsisegregate ng mga basura sa mga kabahayan. Ginagawa nyo ba to? Ito yung mga kilos o galaw na or gawa na pwede nyong gawin sa pagpapaalaga ng inyong kapaligiran at ng kalikasan. May mga kabataan ding maalam, no, sa kilos at gawa patungkol sa kapayapaan at pakikipagkapwa. No? Yung kinakaibigan natin, ang mga kaeskwela natin nang walang diskriminasyon. Sinasali natin sila sa mga pagpupulong o sa mga gawain sa eskwelahan. May mga kabataan din na may mga kilos at gawa, no, na naghahanda sa kanila sa panahon ng mga sakuna, pandemya o kalamidad. Tulad ngayon, sa panahon ng COVID, may mga nagpi-physical distancing, naguhugas ng kamay, pinapahalagahan ang kalinisan sa kapaligiran. Meron din nakikilahok sa mga emergency drills upang maging handa kung sakaling may sakuna. Okay? Nakapag-participate na ba kayo sa mga drills, emergency drills sa paaralan? So ito ay mga kilos o gawa na pwede nyo ring gawin, no? Para bilang kahandaan sa pandemya o kalamidad or sakuna. Okay? Kapag binibigyang halaga natin ang kilos, gawa, o partisipasyon ng mga kabataan sa lipunan, mas napapabuti natin ang kanilang or ng inyong kinabukasan. Okay? So ngayon, ikaw, ang tanong ko, ano-anong pagkilos, paggalaw, o paggawa ang magagawa mo para sa kinabukasan mo? Okay? Pwede kayo mag-comment sa chat box ng Zoom or mag-comment sa Facebook Live comment section. Kung ano yung mga kilos, galaw o gawa na pwede mong gawin para mapabuti yung kinabukasan mo. Ito ba ay tungkol sa kalikasan? Ito ba ay tungkol sa kapayapaan? Or ito ba ay bilang paghahanda sa mga sakuna, pandemya o kalamidad? Sana may napulot kayo at hanggang sa muli, maraming salamat. Hello sa inyong lahat na nanonood ngayon dito sa OKKK Tambayan. At ngayon naman, oras na para magnilay-nilay at mag-isip-pag-isipan ng taimtiman at ng malaliman ang ating mga ginawang mga activities. Tawagin natin ang ating kaibigan na si Ate Franz Gavino, isang psychologist. At ayan na siya. Hello Ate Franz! Welcome sa OKKK Tambayan! Hi, Kuya JK! Narinig po ako? Malinaw? Opo! Yes, ayan. Hello, kamusta mga katambayers? So, nag-enjoy ba kayo sa ginawang activity natin ngayong hapon? No? Ang saya-saya. Nakikita ko sa mga comment section, Kuya JK, ang sabi, nakakapagod pero ang saya-saya. No? Sa totoo lang, Kuya JK, mga katambayers, yan talaga ang naibibigay sa atin ng pag-exercise o yung paggalaw-galaw natin, no, sa ating brain, no, naglalabas siya ng happy hormone. So kapag tayo ay gumagalaw, kapag tayo ay nag-exercise, no, mas lalo tayo nagiging energetic and motivated para sa ating araw. Ayan, kaya sinimulan na ni Ate Kare ang paggalaw, kaya naman gawin na natin ito araw-araw. Ayan. So sa paggalaw at pagkilos natin, marami tayong mga magagawang bagay, di ba? Tulad nga ng sabi ni Ate Kare, pati nung mga nasa comment, si Ate KZ and si Ate Amy, ang layo-layo ng naaabot ng kanilang pagkilos dahil tayo ay nakakapag-communicate sa ating kapwa. So maraming salamat sa kilos at tayo ay natutulungan para mas maging effective na mga individual. Kaya naman sisimulan na natin ang PPP period with Ate Franz, no? So bakit ba PPP period? Kasi meron tayong 5 bahagi ng ating processing, no? So 5. So meron tayong pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, pagpapabatid, pagpapanatili at
pagsasambit. Kaya naman, no, sabi ni Kuya JK kanina, ang ating comment section at ang ating chat box ay ang ating safe space. So, respetuhin natin ang ating mga sariling karanasan, no, at pakinggan din, no, pakinggan natin ang lahat ng kanilang mga isi-share para sa ngayong hapon na to. Kaya naman, simulan na natin. So, simulan natin ang ating pagmumuni-muni. Ayan. So, meron akong tanong para sa inyo, no? So, simulan natin itong pagmumuni-muni natin sa isang tanong na sa iyong palagay, ano ang gamit o silbi ng ating pagkilos o paggalaw? Sige nga, sa tingin nyo, ano nga ba ang gamit ng paggalaw? Bakit hindi tayo parang robot, no? Pero tayo ay free, no? Free na gumagalaw. Sige nga, hintayin ko yung mga sagot ninyo, ha? Ayan, so may mga nagsasabi na ito ang ating pagkilos ang nagpapakita at nagpaparating ng ating mga iniisip, dinaramdam. Napakaganda naman, no? So tama yan. Sige, keep it coming, no? Ano pa yung mga pwede na silbi ng ating paggalaw? Ayan, meron din nagsasabi sa atin dito sa ating comment section na ang paggalaw ay ang pag-iimpluwensya at para maka-inspire. Katulad nga naman ng ginawa ni Ate Kare, parang marami sa atin natuklasan, uy, pwede pala akong dancer. O baka syempre yung mga ating pagkilos, yan nga, no, nagbibigay sa atin ng inspirasyon. Ano pa? Okay, meron din nagsasabi na sa ating paggalaw, nagiging malusog ang pag-iisip at ang pangangatawan. Nakakatuwa naman itong mga katambayers natin, talagang mga bright, no? At sila ay nakakaisip ng maganda, no? Sa nagampanin ng ating pagkilos. So tama kayong lahat, no? So ang kilos o galaw ay ang paraan natin upang magpahayag ng ating mga damdamin, ng ating mga iniisip, o magpahayag ng mga gusto nating sabihin na hindi masambit ng ating mga labi. O, totoo ba yan, no? Siyempre, parang minsan ang hirap sabihin, no? Verbally. And then, madalas, ginagamit na lang natin ang ating kilos, no? Siguro, naiisip natin na parang yung mga parte ng mga katawan lang natin yung ginagamit natin sa pagkilos or pagsaya or paggalaw. Di natin alam na malaki din ang kinalaman ng ating brain, ng ating utak, no? Sa ating mga ginagawang kilos. So pagmasdan nga natin itong larawang ito, ayan, ikikwento ko sa inyo kung paano ba nagsisimula yung isang kilos or yung isang galaw, no? So ito ay karaniwang nagsisimula sa isang pangyayari or karanasan, no? So kunwari meron tayong mga sitwasyon o kaya katulad kanina may activity tayo, no? So tayo ay namomotivate na gumalaw. So ang isang sitwasyon na tulad nito ay nagdudulot ng mga positibo or negatibo na mga damdamin or isipin or mga tanong, pagdududa, gayon din naman ang mga ideas. So kadalasan ito, yung damdamin at saka yung iniisip natin sabay-sabay yan, no? Parang tinatawag namin yung automatic or hindi napipigilan. Ngunit bilang isang tao, tayo ay may kakayahang mag-isip at magplano, pati pumili ng dapat nating gawing kilos at aksyon. Okay? At ngayong hapon, titingnan natin muli, no, mula sa ating sariling karanasan at sariling pananaw kung paano nga ba tayo kumikilos at gumagalaw sa mga sitwasyon na ating nararanasan. Okay? So, simulan na natin mga katambayers, no? Ayan, so nabanggit kanina ni Ate Franz na may mahalagang gampanin ng ating mga damdamin, no? Sa ating pagkilos at paggalaw. Kaya naman, para sa unang katanungan ng ating pagninilay-nilay, ayan, para sa iyo, sige nga, sasagutin natin ito ulit sa comment section and sa chat box. So para sa iyo, anong damdamin ang mahirap sabihin gamit ang salita? Sige nga, ano kaya yon? At paano mo ito ipinapahayag or ipinahayag gamit ang iyong kilos o gawa?
Ayan. So, medyo malalim tong tanong natin na to, no? Mapapa-reflect talaga tayo kung ano ba yung mga damdamin na mahirap sabihin pero madaling gawin. O kaya, pwedeng madali or pwedeng hindi natin namamalayan ginagawa na natin, no? Sige, habang hinihintay ko yung mga sagot ninyo. So, pero pwede rin tayo mag-isip, no? Para hindi na tayo masyado lumayo. Anong mga damdamin ngayong pandemic na ikaw ay nahihirapang sabihin pero napapansin mo sa iyong kilos o paggalaw? Sige, para meron kayong paghugutan. Ano bang mga damdamin yun, no? Ayan. So, meron na tayong mga sumasagot dito, no? So, isa sa kanilang mga sinasabi sa inyong mga sagot ay anger or frustration, no? Galit. Isa sa mga damdamin na mahirap sabihin, mahirap aminin na galit ako. No? Bakit ba mahirap yun sabihin? No? Kasi pwedeng yung galit, may mga iba't iba pang emosyon ang nasa ilalim. Pwedeng katulad nung nagsabi, merong nagsabi ng disappointment, merong nagsabi ng frustration, no? Napapagod na, kaya nagagalit, no? O kaya, ano pa yung pag-iba? Nag-aalala. O madalas sa ating mga magulang, parang, bakit ba nagagalit sila mama, sila papa? Yun pala, sila ay nag-aalala sa ating sitwasyon. Ayan. Meron pang nagsasabi dito ng pagkatakot. Tama, no? Lalo na this pandemic, yung nafe-feel natin, yung damdamin natin ng takot, sa uncertainty, no? Anxiety, pag-aalala, no? Pagiging balisa. Ang hirap sabihin. Bakit ba mahirap sabihin? Kasi sometimes, no, parang kapag inaamin natin na tayo ay natatakot, parang iniisip natin na ito ay sinyalis na tayo ay mahina. Pero hindi ganun, no? Ang taong nagsasabi na siya ay natatakot, siya ay nag-aalala, siya ay mas nagiging handa, no? Mas nahahanda niya yung kanyang sarili. Ayan, no? So may nagsasabi rin, no, ng kapag kunwari nahihiyang magsabi ng totoo, no? Katotohanan. Ayan. So ang dami-dami, ang gagaling talaga ng mga katambayers natin, no? Very open. So tama yan, maging open tayo sa ating mga nararamdaman. Yan, kaya may mga damdamin talaga tayong hindi madaling sabihin, no? Sa salita. Sa kadahilanang, tulad nga ng sabi ni Ate Franz kanina, may mga bagay tayong kino-consider tulad na lamang ng ating personality. Maaring siguro mahiyain tayo, no? O kaya ang sasabihin or magiging damdamin ng ibang tao na makakakita o makakarinig sa atin, no? Kino-consider din natin yung lugar or yung pagkakataon kung saan gusto nating sabihin yung mga bagay na ito. Ganun pa man, no? Natural para sa atin ang magpahayag ng ating mga nararamdaman at ang mga kilos o galaw natin ang kadalasan nating nagiging daan, no? Upang sabihin ang mga nais nating sabihin yung ating mga nararamdaman, no? So inaasam natin na kahit hindi namamalayan, sana merong makapansin, no? Sana mapakinggan at sana tayo ay maintindihan, no? So dahil natural sa atin ang magsabi ng ating damdamin, ito yung mga inaasam natin na mangyari sana at makita ng iba. So may mga damdamin din tayong nagtatago sa ibang emosyon, katulad nung sinabi ni Ate Franz kanina, no? Karaniwan, lumalabas yun sa mga emosyon tulad ng galit at kalungkutan, no? So yung galit or yung kalungkutan natin, parang yun yung surface, no? Parang iceberg. Nasa ilalim may mga iba't iba pa tayong nararamdaman. Pero makakatulong sa atin na pangalanan kung ano ba talaga ang nararamdaman natin, di ba? Nang sa gayon, ang mga maging kilos at galaw natin ay hindi para tayo ay masaktan o makapanakit, no? Sa halip, ito ay mabuting kuhanan ng aral dahil ito ay ating
isipan. Ayan. Ganun pa man para sa ating mga kilos kung saan tayo ay nadapa at nagkamali, no? Hindi pa rin naman huli upang pulutan yun ng mga magagandang aral. Dahil karaniwan naman, 'di ba, sa ating pagkadapa, no? Pag nadadapa tayo, doon tayo nagsisimulang magplano at bumangon muli upang magpatuloy. Ayan, so doon tayo nagsisimulang mag-isip at alalahanin ang mga bagay o taong mahahalaga para sa atin. Kaya naman, para sa ating pangalawang pagninilay-nilay, gusto kong itanong sa inyo ngayon, no? Ano ang iyong mga pinaniniwalaan o ang iyong mga pangarap o ang iyong mga pinahahalagahan at ano ang mga kilos o galaw na iyong ginagawa patungo dito. Sige nga, tingnan nga natin kung anong mga pangarap ng ating mga katambayers o kaya kung ano yung mga pinaniniwalaan ninyo or pinahahalagahan ninyo at paano nyo sila pinahahalagahan gamit ang inyong kilos o galaw. O, sige nga, hintayin ko yung sagot ninyo ha. Kasi marami nagsabi na ang pangarap nila, anong mga pangarap? Posible siguro, sana no, magkaroon kami ng sariling bahay, no? Yung parang gusto natin, pinapangarap natin, oh sige, sana magkaroon, sana mabigyan ko ang aking mga magulang ng magandang tirahan. O anong ginagawa mong kilos? Posible siguro, yung iba sa atin, yung ating mga katambayers, sila ay nag-aaral ng mabuti. Ayan, sige, ano pa yung mga pangarap or mga paniniwala ninyo? Ayan, may nagsabi, si Sed, no? Sabi niya, naniniwala po kung lahat tayo ay pantay-pantay, no? Pantay-pantay sa karapatan. At naipapaabot niya yun sa kilos niya through helping, no? Sa kanyang pagtulong. Ayan, napakaganda naman, Sed. O sige, hihintayin ko pa sa comment section. Ayan, ang pangarap daw ni Joanne ay makapagtapos. Ayan, kaya naman, siya ay nag-aaral ng mabuti at nagdadasal. Very good, no? Ang galing naman ng mga katambayers natin. Sige, keep it coming, no? Ano pa yung mga pangarap ninyo at paano nyo sila tinutupad, no? Ano ba yung mga pinahahalagahan ninyo? Ayan, marami sa atin gustong makapagtapos ng pag-aaral. Very good, no? Tama yan. Gusto kong maging successful someday. Ayan, sabi ni Antoinette, para maibalik ang sacrifices ng aking parents. Napakaganda, no? Napakaganda nung mga hugot ng ating mga katambayers, no? Kasi isa na sa pasasalamat natin yung ating pag-aaral ng mabuti. Ayan. So gusto rin ay pagkakapantay-pantay. Yan. World peace. Napakaganda naman ng mga sagot ng ating katambayers. Kaya naman, yan, so ang mga kilos natin ay hindi lamang nagpapakita ng mga damdaming, hindi natin mahanapan ng mga tamang salita, no? Ito din ay gumaganap sa mga sumisigaw nating mga paniniwala, sa ating mga malalaking pangarap at plano, ganon din sa mga tao at bagay na pinahahalagahan natin ng husto. So ito ang pinagkaiba natin sa ibang nilalang sa mundo, no? Itong pinagkaiba mo kay Bantay at kay Muning, no? So ang ating mga kilos ay ginagabayan ng ating mga pinaniniwalaan, pinahahalagahan ng ating mga pangarap at ng ating mga plano sa buhay, no? So ito ang mga nagsisilbing ilaw upang tayo ay magpatuloy, upang tayo ay magbigay ng sariling partisipasyon sa ating lipunan at sa ating mundo. Siguro ngayon, no, sasabihin mo sa akin, sasabihin ng aking mga katambayers, Ate Franz, ano ba yung sinasabi mo? Teenager pa lang ako, no? Oo, teenager ka, katambayers, pero hindi ka lang teenager, no? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ikaw ang
pag-asa at sa simpleng mga ginagawa mo ngayon, pinapatunayan mo na ito, no? Pinapatunayan mo kung ano yung mga magagawa mo, kung ano yung mga pinahahalagahan mo, at kung gaano kalayo ang mararating ng mga kilos at partisipasyon mo. Nakita ko sa comment section kanina, no, may nagsabi yung kanyang pagtatanim, no, yung kanyang pagsunod sa magulang, yung kanyang pag-aaral ng mabuti. O para sa iyo siguro, simple lang yung mga gawain yun. Pero tandaan mo naman, 'di ba? Lahat naman tayo nagsisimula sa simple. Ngunit sa simple din naman nagsimula ang mga matatagumpay na kwento, 'di ba? Yung mga kwento ng mga top-notcher sa bar o kaya yung mga naggagalingan na ating mga politicians, no? Yung ating mga abogado, ating mga doktor, no? Kung malalaman mo yung istorya nila, sila ay nagsimula din sa isang simpleng pamumuhay. Kaya naman, sige nga, gusto kong pag-isipan ninyo ang tanong na ito bilang isang assignment. O, dalawa na yung assignment nyo ngayon, ha? So, gusto kong pag-isipan nyo ang tanong na ito. Paano mo babaguhin ang mundo gamit ang pagkilos o paggalaw mo? Ayan, no? So nung mga nakaraang linggo tulad ng pag-review ni Kuya Brian kanina, no, pinag-usapan natin ang pagtuklas sa ating totoong pagkatao at pagkakakilanlan, no? Tapos sinubukan din natin ipahayag ang ating sarili gamit ang mga salitang nilapatan pa natin ng tinig at ginawang kanta, no? Napakaganda na panood natin kanina. Pero para sa ngayong linggo, inaanyayahan naman tayong makilahok, sumali, at kumilos. Ayan, ano pa nga ba ang maibibigay natin sa mundong ito? No? Siguro ngayon may mga nagawa na kayo, tulad na lamang ng mga gustong magpasa pa ng kanilang mga sariling kanta, o baka na-inspire kayo sa mga pinanood nyo kanina, gusto nyo ding magpasa, no? Ano pa? Siguro yung mga produkto ng quarantine, tulad na lamang ng inyong mga tanim, no? Picturean niyo yung mga tanim ninyo, pati yung inyong mga arts, yung mga magagandang likhain. O di kaya naman, yung mga sinubukan yung lutuin. O siguro meron kayong mga picture ng mga pagkain na niluto nyo this quarantine. O isend nyo na yan, ha? Huwag na kayong mahiya, no? So kuhanan ng litrato ang produkto ng iyong kilos o galaw at i-upload natin ito sa Facebook. Pero na tayong Facebook page, no, mga katambayers, kaya i-like niyo yung page natin, ha? Yung OKKK Tambayan. Yan. So, gamitin niyo ang hashtag na Baguhin ang Mundo at ang hashtag na OKKK Tambayan. Ayan. Tandaan na walang katumbas ang mga produktong ito, lalong-lalo na kung ang ating pagkilos ay sinamahan ng malawak na pag-iisip, matataas na pangarap, at lalong-lalo na kung ito ay may pagmamahal. Ayan, pagmamahal sa kapwa, sa mundo, at higit sa lahat, para sa ating sarili. So magandang simulan na natin ang ating pagkilos, no, sa loob ng ating mga tahanan, sa ating pagtulong sa ating kapwa or sa ating mga kaibigan, pati na rin sa ating pagpupursiging mag-aral, no? So kahit na simple man to sa inyong paningin, no, lagi pa rin niyang malaki, lagi pa rin niyang valuable, no, walang katumbas, priceless. Ayan. O sa tingin niyo mga katambayers, mahirap ba baguhin ang mundo? Ano sa tingin niyo? Sabi nga sa kasabihan, walang mahirap na gawa kapag dinaan sa tiyaga. Ayan. So ang mga kilos o galaw natin ay produkto ng ating pag-iisip, mga damdamin, at sariling personalidad. Nasa iyong sariling desisyon kung ano ang iyong mga pipiliing aksyon. Tama na tayo ay hihingi ng gabay, paalala, at proteksyon mula sa mga taong pinagkakatiwalaan natin tulad ng ating mga magulang. Ngunit higit sa lahat,
pagkatiwalaan din natin ang ating mga sarili. Ayan, na kayang-kaya nating gumalaw, gumawa, at lalong-lalo na ang kumilos. Kaya para sa salitang babaunin natin para sa linggong ito, mag-iiwan si Ate Franz ng salitang kilos. Ayan. Kaaya-ayang isipin na lahat ay may obligasyong gumawa at sumali para abutin ang tagumpay na minimithi, no? Kahit katambayers tayo, kahit bata pa tayo, no? Meron tayong kontribusyon sa mundo at kaya nating baguhin ang mundo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga katambayers? Kilos na tayo at baguhin na natin ang mundo. Maraming salamat, Kuya JK! OKKK pa ba kayo dyan? I'm sure isa sa mga OKKK natin ay katanungan. At marami tayong mga katanungan. Tawagin na natin ang ating mga katambayers. Hello mga kaibigan. Ayan, meron po tayong isang katanungan dito. At para kay Ate Franz, paano po kung may gustong makausap o masasabihan ng iyong mga problema, pero wala kang malapitan o nahihirapan kang mag-open up sa iba? Di po ba, Ate Franz, na-mention nyo kanina na discuss nyo tungkol sa pagpapahayag ng sarili. Kaya ang tanong, paano po kung gusto mong may makausap o masasabihan ng mga problema mo, pero wala ka namang malapitan o nahihirapan ka mag-open up sa iba? Yan, tinanong kanina yan sa ating Facebook. Ayan, thank you Kuya JK, no? Napakaganda nung tanong natin na yon. Kasi sabi ko nga sa inyo kanina mga katambayers, natural sa atin ang magpahayag ng ating mga damdamin, tama? Ng ating mga iniisip or posible siguro ng ating mga pinagdadaanan. Kaya naman, no? Siguro ang una natin tandaan, no? Yung pagkilos, gamitin natin yung kilos natin. So una, posible natin siyang i-express through different forms katulad ng pagkanta, paggawa ng kanta, pagsulat ng tula, o kaya naman pagsasayaw, no? Meron akong mga kaibigan kapag masama or parang kapag sila ay feeling low, no? Sila ay nagsasayaw, no? Dinadaan nila sa sayaw ang kanilang nararamdaman. Ngunit gusto ko ring sabihin, Kuya JK and mga katambayers, na siguro hindi mo pa lang siya masyado nakikita, no? Yung tamang tao na gusto na pwede sana nating pagsabihan kasi sa totoo lang, no, meron na kung hihanapin mo, kung talagang bubungkalin mo yan, no, meron talagang tao na handang makinig, no. Pero meron din isa pa akong suggestion, Kuya JK, meron din tayong mga tinatawag na helplines, no? O kaya mga hope lines, no? At mamaya ipopost niyo ni Kuya JK para yun yung mga matatawagan ninyo. At ang mga sasagot doon ay katulad ni Ate Franz, no? Isang mga psychologist, no? Yung mga mental health advocates na pwedeng nyo silang masabihan ng inyong mga nararamdaman with no judgments, no? Walang panghuhusga at kayo ay malayang magpahayag ng inyong mga damdamin. So, salamat, Kuya JK. Maraming salamat, Ate Franz. Gusto ko pong tanungin si Ate Kare, sabi ng isa sa ating mga ka-OKKK tambayers. Ate Kare, paano daw po kapag hindi naman po mahusay sumayaw o medyo magaslaw, pero gusto naman nilang kumilos. Pero parang minsan baka sila ay mahusgahan o ma-judge ng kanilang mga kasama sa bahay. Ano pong ma-advise ninyo? Wag ma-conscious, no? Hindi kailangan na mover, basta ang importante ay iparating mo lang with your body ang iyong gustong iparating. Okay, katulad nga yung exercise natin kanina na pagsulat ng pangalan natin gamit ang ating body part. Ganun lang, hindi kailangan na perfect. Walang perfect pagdating sa contemporary or sa creative movement, lalo na. Lahat ito ay interpretation ng iyong katawan. So, walang tama or mali dito.
Oo, kaya maganda yung sinabi na Ate Karen na sa pagpapahayag ng sarili, lalo na sa pamamagitan ng sayaw, walang tama o wali. At dapat ating pinakikinggan at ginagalang ang pagkilos paggalaw ng bawat isa. No? Wala ako. Yes. Una sa lahat din, magtiwala kayo sa sarili ninyo na meron kayo dyan na ibibigay katawan ninyo. Lahat tayo, pare-pareho lang tayo may katawan, lahat tayo, pare-pareho tayo nakakarinig, lahat tayo pwedeng gamitin ang ating body part. Ganun lang yung kasimple. Okay, maraming salamat po sa encouragement, Ate Karen. Malaking tulong po. May mga nagtatanong po, paano po kapag hindi nyo kayang sabihin yung totoong nararamdaman ninyo na sa isang tao na sobrang mahalaga sa'yo? Nako, palagay ko marami nagtatanong nito. Ulitin ko yung tanong ha, paano po sasabihin ng isang bagay na hirap-hirap sabihin sa isang taong mahalaga para sa'yo? Meron po ba kayo advice, Kuya Brian, Ate Franz? Sige, no? Actually, Kuya JK, nung nabasa ko yung question na yon, talagang talagang na-struck ako kasi problema yata yun ng mga katambayers natin no? Yung magpahayag ng damdamin. And sometimes, karaniwan pa sa atin, baligtad, no? Posibleng sasabihin mo, pinahahalagahan mo yung tao, pero iba yung pinapakita mo sa kanya. Kasi nako-confuse ka na kung paano mo siya gustong sabihin. Pero gusto kong malaman sa iyo, gusto kong itanong, no? Sa nagtanong ng question natin na to, ano ba ang pumipigil sa iyo? No? Kasi posible, no? Meron akong nabasang article na i-share ko sa inyo mga katambayers. Kapag nasasagot natin yung ating mga what if, no? Ano ba yung, kasi posible tayong nagkakaroon ng mga takot, no? Posible siguro nararamdaman natin natatakot tayong ma-reject, natatakot tayo na hindi maintindihan or ma-misinterpret yung ating gustong ipahayag, no? Pero ano yung what if, no? Ano yung pwede mong gawin kapag nangyari tong mga to? What if na-reject ka, no? What if na-reject ang ating damdamin? O posible naman siguro at katulad ng sinabi ni Ate Franz kanina, may mga pagkakataon na nadadapa tayo, pero bangon ulit, no? Try ulit nating mag-express ng ating damdamin. Kasi pag hindi mo in-express yung nasa looban mo, nasa kalooban mo, no? Mahirap yun para tayong sasabog, no? And siguro, posible na meron ding mga taong makakatulong sa iyo, no? Katulad niyan, siguro yung iyong barkada, no? Yung iyong mga kapwa katambayers o bibigyan ka nila ng tips para magsabi ng iyong tunay na nararamdaman. At posible din, no, bilang last advice ko, Kuya JK and mga katambayers, siguro i-weigh mo, no, i-balance mo. Ano ba yung mga posibleng advantages and disadvantages kung sasabihin mo ito ng buong puso, no? Para matulungan kang makapag-desisyon. Ayan, Kuya JK. Salamat, Ate Franz. Kahit paano nasagot yung tanong na yan kasi ang dami talaga nagtatanong. Pero napakahalagang bagay na natutunan natin ngayong hapon na ito ay mahalaga ang pagpapahayag. At sa pagpapahayag, may kasama itong responsibilidad. Sa ating pagpapahayag ng ating mga hinaing o pakiramdam o mga dulong o mga problema, pag pinapahayag natin ito, dapat alamin natin na tayo ay may responsibilidad sa bawat pagpapahayag na isinasagawa natin. Kaya marami tayong mga katambayers nagtatanong, paano po kapag hindi po kami pwede magpahayag dahil hindi kami hinahayaan sa aming bahay o sa aming barangay o maski sa aming bayan at sinasabi nila na manahimik na lang po. Ano po ba ang maaaring gawin, Kuya Brian? Well, siguro kung ganun, no, kailangan nating alamin kung bakit hindi sila pwede magpahayag ng kanilang mga saloobin o kanilang mga naiisip. Dahil karapatan din naman talaga ng mga kabataan na maipahayag nila yung mga ideya nila at yung mga saloobin nila. Kung inaalam nila ito at kung alam nila kung bakit hindi nila naipapahayag yung mga saloobin nila, siguro mainam din kung hanapin din natin kung saan natin pwedeng ipahayag ito na kung saan ay hindi rin tayo mapapahamak. At kung ipapahayag man natin to, dapat alalahanin natin na na dapat hindi violente yung pamamaraan ng ating pagpapahayag.
Mhm. Dapat isaalang-alang natin na lahat ay pwedeng madaan sa maayos na usapan. At kung hindi pa rin, no, kailangan nating humingi ng tulong sa mga taong pwedeng tumulong sa atin, like yung mga magulang natin or mga ibang miyembro ng komunidad na pwedeng tulungan tayong ipahayag yung ating mga saloobin at nararamdaman. Okay, maraming salamat po Kuya Brian at napakalinaw po ng inyong ibinahagi sa amin na sa ating pagpapahayag siguraduhin natin na tayo hindi makakasakit ng ating kapwa at the same time siguraduhin din natin ang ating kaligtasan. Okay? So mamaya meron tayong mga hotlines, helplines mula sa DepEd na maaari niyong malapitan. So siguro huling advice mula sa ating mga kaibigan ngayong hapon na ito dahil mamaya meron pa rin tayong mga hotlines, helplines kung saan pwede kayong tumawag, pwede niyong ma-access para sa karagdagang mga katanungan. Ito na po ang ating OKKK advice mula sa ating mga kuya at ate. Marami tayong ways para magpahayag, no? Ito na nga yung sa akin ay ang aking paggalaw. Yun din ang ginagawa kong medium of expression. Like kung kunwari meron din akong gustong sabihin na hindi ko kayang i-verbalize, pwede natin gamitin ng ating katawan with the impetus of our emotions or kasi ayun, kung ano man yung nararamdaman nyo, pwede siya. Yan. Maraming salamat. Kaya mga bata, mga kuya, mga ating mga katambayers, alagaan natin ang ating katawan. Kasi isang bahagi ito ay isang tool natin, napakahalagang tool para ma-express ang ating mga nararamdaman at ma-communicate o may pahayag ang ating mga naiisip at ang ating mga saloobin para maipalabas natin at maiparating sa ating mga minamahal at mga kaibigan. Okay? So Ate Franz, ano pong masasabi nyo? Yes, Kuya JK, napakaganda no nung sinabi ni Ate Kare. Kasi katulad kanina, nag-struck sa akin na ang kilos ay para tayong merong malaking canvas. No? Parang walang limit, no? Parang tayo ang sarap maging malaya. Para tayong mga ibon, no? Ganun yung ating pagkilos. Kasi madalas, napipigilan tayo sa pagsasalita, no? Pero lagi nating tatandaan na ang ating kilos ay produkto ng ating mga isip, ang ating mga damdamin, ng ating mga pinahahalagan. At lagi tayong may choice, no? Lagi tayong merong capability at kakayahan na piliin ang ating mga aksyon, no? Lagi tayo dapat ganoon yung thinking natin, no? Lagi tayong mag-isip kung ano ba yung makakabuti para sa aking sarili at para sa mundo, no? So para naman at least yung kilos natin, ito ay pinag-isipan at hindi lang basta parang pinabayaan, no? Parang ganoon. So kung kunwari may mga tao or may mga bagay na naglilimit sa'yo para iparamdam or para ipakita ang iyong pagkilos, no, laging may paraan. May nabasa ako sa chat box kanina, ang sabi, ano yun? Kapag gusto, maraming paraan. Pero kapag ayaw, maraming dahilan. Kaya I'm sure makakahanap ka ng way, no? You just have to find it. Thank you, Kuya JK. Maraming salamat, Ate Franz. At tulad nga ng tanong sa ating chatbox, kapag po ba nagpahayag tayo na nararamdaman, required po ba na explain pa natin yon? Paminsan mahalaga ang may kalinawan. Kaya mas mahalaga na paminsan pag nagpahayag lang tayo at hindi pa naintindihan, maging pasensyoso at pakasubukan na linawin ang hindi malinaw para maiwasan ang di pagkakaunawaan. Okay? Maraming salamat Kuya Brian, Ate Franz at Ate Kare. Maraming salamat po at ginabayan nyo kami sa hapon na ito kung saan tayo ay nagpahayag ng ating mga saloobin at ng ating mga nararamdaman dahil bahagi ito ng ating karapatan. Meron pong mga hotlines sa bawat rehiyon sa bansa para sa COVID-19. Lalo na dahil merong COVID-19 ngayon, I'm sure, sigurado ko na may iba't iba tayong nararamdaman habang tayo nasa loob ng ating mga bahay. Maaari po tayo makipagpanayam at tumawag sa DepEd Helplines Hotlines. At ito po ang mga numbers sa iba't ibang regions. Pero huwag kayong mag-alala kasi maliban sa meron tayong hotlines, ayan, tignan natin,
maaari nyo na pong ma-access ang ating mga information at iba't ibang materials ng OKKK Tambayan, online kahusayan para sa karapatan ng kabataan Tambayan, dito po sa sites o link ng DepEd.in Tambayan Materials. Para pasalamatan tayo ngayong hapon na ito, narito muli si Director Ronnie Ko ng DRRMS ng DepEd Philippines. Hello po! Hello, JK. Maraming salamat kay Ate Franz, no? Kay Kuya Brian, no? Sa ating ginawa at of course kay Ate Kare, di ba? Sa ating ginawa ngayong hapong ito kasama si Ate Casey, Ate Amy. Okay? So, salamat mga katambayers at kayo ay natuwa ngayong hapong ito na ang ating ginawa naman ay pagkilos, no, ng ating mga katawan. Pero lumampas tayo doon, di ba? Sabi nga, mula sa pagkilos ng katawan, nasabi nakakapagdulot ng happy hormones para sa kalusugan ng ating isip at damdamin, ay lumabas tayo patungo sa extension. No? Pagkilos ng ating mga katawan, tungo naman doon sa pagpapahayag ng ating mga pinahahalagahan sa buhay. Kaya may pagkilos para sa iba, para sa kapwa, para sa bayan, di ba? Sabi pa nga ni Ate Franz, para sa mundo. O, di ba? So yun. So marami ang ating palang buong katawan, no? Buong ay instrumento. Kasi ito ang ginagamit natin sa pagkilos, di ba? Isang buong instrumento para sa pagbabago. Kaya yan, ha? Sana magamit nyo ng mahusay ang inyong mga bahagi ng katawan, paikilos ito ng tama, okay? Ng may paninindigan. Yan, di ba? Nang may linaw kung ano ang mga pinapahalagahan nyo sa buhay. Nang sa gayon, meron tayong gabay, no, sa ating mga pagkilos para hindi sayang yung paggamit ng ating mga bahagi ng ating katawan at isipan. Hindi siya masayang, kundi may gabay para sa tamang direksyon at sa mabubuting adhikain, no, para sa ikabubuti natin, ninyo, ng ating bayan, ng mundo. No? Siguro bago ko lang tapusin, sabi nyo kasi kanina, ang hirap magpahayag. May tanong na gano'n, kasi yung iba nasa self-conscious. Isang tip na natutunan ko, kasi dumaan din ako sa kabataang tulad nyo, di ba? Matutong tawanan ang sarili. Di ba? Yun. Oo, kasi minsan talaga pag teenager ka, di ba, parang may mga awkward din talaga na moment sa buhay natin. Yeah, ganon. Kasi doon na natin mai-improve. At na-improve natin yung pagpapahayag natin sa pamamagitan ng pagtanggap ng sa mga bagay na awkward, nakakatawa nga naman minsan at lahat, yung ganon, no? Huwag masyadong seryosohin yung sinasabi ng ibang tao kasi merong pagkakataon lagi, ha? Huwag niyong isipin wala, laging may pagkakataon para mag-improve, para ang ating mga kilos gawa ay ma-improve. Diba? So laging may chance yan, no, sa buhay. Okay? Walang dead end, ha? Walang ganon. Okay? So sa pamamagitan din ng ating mga kilos, ating isip, ng ating mga parte ng katawan ay pwedeng improve ang mga bagay-bagay. Okay? So mula dyan, sana ay tayo ay masaya at nakapulot ng mga aral ngayon sa ating mga pagkilos, no? Kilos katawan para sa sarili hanggang kilos ng katawan, isip, ng kabuuan ng pagkatao para naman sa iba, para sa bayan, para sa buong mundo. Okay? So, mga katambayers, hanggang sa muli, next Thursday dito sa OKKK. Maraming salamat po, Director Ronnie Ko. Maraming salamat po sa inyong napakabuting mga salita at sa pag-encourage sa amin ng mga kabataan, sa ating mga kabataan. At isa na naman po itong mabunga at makabuluhang hapon ng pakikipagkwentuhan at pagkilos, paggalaw kasama kayo mga ka-OKKK Tambayers. Online kausayan para sa karapatan ng kabataan, Tambayan. At meron na po tayong Facebook page, group. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-like sa ating Facebook group. Ang mga paalala ngayong hapon ito,
Ayan po, lagi po tayong mag-ingat at pangalagaan ang ating kalusugan at meron po tayong mga information tungkol sa coronavirus na ngayon ay nandito pa rin po. Kaya mga kabataan, ingatan ang kalusugan, siguraduhin na laging kayo ay may kalinisan. At kung pwedeng manatili lang sa bahay, manatili muna sa inyong mga tahanan. So ang ating mga coronavirus information tulad ito at yung susunod na information, kita niyo pong lahat ito sa ating mga sa ating website kung saan ma-access niyo ang OKKK information. So ayan po, information materials, tandaan sa DepEd.in, Tambayan Materials. Ayan. Maraming salamat sa inyong lahat. At ako po ang inyong Kuya JK, ang inyong naging kakwentuhan ngayong hapon na ito kasama si Ate Fran, si Ate Kare, si Kuya Brian, at ang buong DepEd Philippines. Ito po ang OKKK Tambayan, ang online kahusayan para sa karapatan ng kabataan Tambayan. I-post ang inyong mga homeworks sa ating Facebook page. At maraming salamat po sa ating mga partners. Maraming salamat sa ating mga partners mula sa Save the Children, Cultural Center of the Philippines, Psychological Association of the Philippines, at lahat ng ating mga facilitators, tech, production team, at mga partners mula sa DepEd at iba't iba pang mga institusyon. Maraming salamat po. Ito ang inyong Kuya JK. Kita-kits! See you muli! Magandang gabi! Paalam!